So mga ate at kuya, may napanood ako kahapon na sinabi na hindi naman talaga balak tumakas pero parang gano'n din, medyo synonymous. Parang wala na raw balak bumalik si Kuting. Hindi ko lang alam kung nagbibiro itong taong ito pero nag-chat daw si Kuting na hindi na niya balak bumalik sa Pilipinas. Sabi ko, talaga ba? Wala na siya bumalik, hindi naman siya kawalan, 'di ba? Oh. So ipi-play ko yung video para mapanood niyo ha. Oh, day 5 na nga po pala ngayon ng Laban Kasama ang Bayan prayer rally. At kahapon na-mention ni Admar na may palutang-lutang daw na pulveron diyan sa Samar. Sabi ko nga, yung pulveron or kokaina, kakatching pala ang pulveron. Kakakain ko lang ng pulveron. Sandali lang. Ay mamahalin kasing forbidden substance yan mga ate at kuya, di ba? Hindi naman manufacture sa ating bansa yan, ibig sabihin ini-import, binibili pa natin. So far, wala pa tayong alam na laboratory na nag-manufacture niyan dito, no? And, okay. So, ibig sabihin, mga elite lang ang gumagamit yan, mga mayayaman. So ngayon, namamayagpag kasi ang mga mayayaman. Elite ang nakaupo, maraming tropang elite. So bakit palutang-lutang sa Samar yung pulveron? Eh di malamang itinapon doon kasi baka mahuli ng Coast Guard, no? Itinapon na lang sa laot muna. At bakit doon banda? Ay sino bang congressman ang taga roon malapit? Ang Samar at Leyte, magkatabi lang yan. Magkatapatan, di ba? Nasa western part lang naman ng Samar ang Leyte. So, sino bang kongresista ang nandyan? Yung sa imong ambisyon do not be... Di ba taga roon yan siya? So bakit doon sa malapit sa vicinity niya yung yung kokaina? Anong ibig sabihin yan? O saan ang galing ang shipment? So malamang kabila ng Pacific, no? Baka baka parting Mexico or Southern America, ganyan. So bakit may demand na sa Pilipinas? 'Di ba? Yun ang point eh. Bakit may request na sa Pilipinas ng polvorone? O panahon ni PRRD kasi Diyos ko, kahit yung bentahan ng mumurahing pambisyo nagmahal, di ba? Dahil nga napasara yung mga laboratories. So, kung ganyan na medyo hindi nagtatagumpay, may na-intercept din natin mga atat kuya sa NAIA months ago or maybe last year. Bago pa lang naman nagsisimula ang 2024. Siguro mga December yun, may nahuling polvorone rin, kokaina, dyan sa NAIA, na-intercept po ng customs or something. So siguro hindi siguro pigilan na maibalita sa news dahil may mga pasaherong nakakita or may mga umuwi or mga babiyahe. And also baka bultuhan, kaya no choice sila kundi hulihin. 'Di ba? Kasi kapag kamaramihan, ay mahirap nang i-deny yan. Mahirap na patahimikan ang media. Katulad din ng palutang-lutang na binanggit ni Ardmar. Nga pala, pakinggan natin ang balita. Andito rin natin maririnig na parang, wala nang balak umuwi si Kuting. Di ba kayo nagtataka? Laging umaalis, biyahe ng biyahe. Baka ganun yon. Sandali. So, ipi-play natin ang video. Ba't ganyan? Dali lang, ha? Okay, let's play the video. Dito natin maririnig na... Ewan ko, baka nagbibiro lang naman tong itong co-host ni Admar. I forgot his name already. Maalala ko yun mamaya. So, let's watch the video and kayo magsabi. And kayo, ano bang gusto niyo? Tumakas na lang si Kuting, umalis na si Kuting, wag nang bumalik si Kuting, lumayas na si Kuting. I-comment niyo agad sa comment section. Let's watch. Nasabat na illegal na droga. At alam mo ba kung anong klase ng illegal na droga ang kamakailan lang ay nasabat ng otoridad? Ano yun? Ito ay hindi basta-basta na illegal na droga.
Hindi ito pangmasa, kumbaga. High-end, high-end. High-end po ito. Di ko lang alam, baka nagkataon lang, napadpad banda sa Eastern Visayas Oh. ang droga na high-end. Tawas? Hindi po. Ayon sa report, alas 3 ng hapon yata ito, March 8, umaabot sa 106 million pesos na halaga. Boo! Na halaga ng cocaine. Ayan. Naku! May kilala ko, mahilig dyan. Ang nagpalutang-lutang sa karagatang sakop ng Arteche, Eastern Samar. 25 kilo ng cocaine ang nagpalutang-lutang. Ay. Naku! Naku. Ang tanong natin, sinong mga mayayaman or saan mapupunta itong mga cocaine na ito? Ayan. Balita ko, ang destinasyon yun, papuntang Malacanang. Easy. Ah. Eastern Visayas to eh. Okay. At may nag-text. Uy. Eto na. From BBM. Send to many. Paki-announce dyan, hindi na ko uuwi ng Pilipinas. Oh my God. Payag pa kayong hindi na uuwi dito sa Pilipinas? Huwag ka na umuwi! 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 May ads pa talaga. O, wag ka na daw umuwi, kuting. I think nagbibiro lang na, sino ba to? Pamangkin ba to ni Pastor Kiboloy? Sabi, may nag-mention sa ating backup channel. Pamangkin daw, nalimutan ko yung pangalan niya eh. Maalala ko yan. But, yeah. I think he's just joking. Tama ba mga dad kuya? Nagbibiro lang. Dali lang. Okay. Okay. Nag-send to many daw, wala daw balak umuwi. Paano ba naman? Lumakwat siya na lang lumakwat siya. Hindi ko sure kung totoo talagang may nag-send to many na, or nag-send to many si BBM daw eh. Maybe he's just joking, no? Pero, yeah, kung ayaw mong umuwi, di walang problema. Pero nasa personalidad naman talaga ni Kuting na mahilig tumakas, right? Or mahilig umiwas sa problema pagpabigat na. O, ano yung doon medyo una ko nahalatayan mga ate at kuya nung, well, matagal ko nang halataan, maraming beses na rin. Pero yung isang medyo naalala ko na way of pagtakas ni Kuting, nung ang Marawi ay, di ba, may nambomba sa MSU, sa school. Ngayon doon sa covered court or sa gym ng school ng Marawi or ng MSU, Mindanao State University, nagkandak ng misa linggo rin, katulad ngayon Sunday, nagkandak ng misa yung mga Catholic, alam niyo naman ang Marawi, baluarte ng mga Muslim, pero may mga estudyante po kasi sa MSU na mga Catholic. So nagkandak sila ng misa doon sa gym ng school and pinasabugan. That was December 3.
last year, 2022, 2023, if my memory serves me well, nang napasabog yun kasi December 2, umattend si Kuting ng ano, ng kasal ng Aboitiz at ano yung apelyido, what's the other last name? Kilalang pang-apelyido yun eh. Basta may wedding noon sa Bataan na umattend sila, lihim nga yung attend yun, kaya lang may mga nag-take ng pictures, di ba? And then meron pang concert noon sa Malacanang ni Bamboo. So maybe nasa dalawang event siya, baka nandun lang siya sa Bataan for the wedding and ng mga elite, and then doon sa Malacanang meron ding concert ni Bamboo noon. Pero December 3, napasabugan yung Marawi, walang statement si Kuting. Hanggang ngayon, never siyang nakiramay, never siyang nagbigay ng strong statement. Halimbawa na huwag kayong mag-terrorize, huli nyo na yan, unat huli nyo na yan. Hindi na yan papayagang maulit ng gobyerno. Walang salita si Kuting. Tahimik. And then nagka-COVID raw siya. Di ba yun? December yun. Mga December 10, nag-release yung PCO ng statement na nagka-COVID daw si Kuting, kaya daw hindi makutap-tapan, hindi mahagila. Or mga pa December 5 yon. So magaling tumakas, magaling umiwas. Ngayon, katulad niyan, di ba? Medyo sumasablay at maraming nag-o-oppose sa People's Initiative na siya naman pala may basbas naman pala niya or gusto naman pala niya. May rally sa Maynila na bonggang-bongga na pwedeng dumiretso ng Malacanang anytime or maybe sa final day. That's gonna be on Tuesday, di ba? Pang 5 araw na ngayon eh. Yeah, pang-6 na tomorrow. So hindi malayo po na nagwo-worry din si Kuting. Kahit na hindi binabalita ng media, parami ang mga taong nakakahalata at nagvo-voice out ng kanilang disapproval, disgust, 'di ba? Disappointment, lahat na ng dis. So malamang nasa mindset na rin niya na wait. Anong dapat nating gawin? Bakit siya alis ng alis, biyahe ng biyahe? Anong meron sa abroad? Mas malamig sa abroad malamang. Pag gusto niya ang klimang ganyan, pareho kami. Bakit siya alis ng alis? Busy sa kakabiyahe ang yawa. Ay, haggard siya. Baka nakaka-fresh sa kanya ang pagbiyahe. Baka nag-bloom siya sa pagbiyahe niya, mga dad kuya, no? Wait. So, yeah. Wala na siyang balak umuwi, hindi na niya gusto ang atmosphere sa Pilipinas. Mahirap naman ang bansa natin, di ba? Kahit naman nagbubuhay marangya silang magjowa sa Disneyland, sa palasyo nila, yung Disneyland dyan sa Pasig, Ilog Pasig, alam niya sa sarili niyang sa tuwing lalabas siya, hindi lahat ng tao matutuwa. Hindi na nga ginagawa ni Kuting ulit yung mag-ikot at mamigay ng bigas. Dati ginawa niya yan. Ngayon, kahit na mag-ikot siya sa ibang bansa, baka nag-iingat na rin yan sa Filipino community. Baka matusok din ng flag yan. So, hindi malayong nasa isip din niya na he wants escape. Ganyan ang personality niya, no? He always wants to escape. Gusto laging tumakas. And nagsasalita na rin si Pastor Quiboloy na ginugurgur nila ng pilit, di ba nagtatago si Pastor Quiboloy, si Pangulong Duterte, na predecessor niya, pumupuna na rin sa kanya, na nagsalita pa about pulveron, na nasa listahan siya ng PIDEA. So lahat ng yan baka nakaka-pressure kay Kuting. Hindi malayo ngang tumakas yan. Ngayon, sapat na kaya ang mga naibiyaheng abroad? At may mga naideposito na ba? Nagtatanong lang tayo. Sapat na ba kung meron man? May mga naideposito na ba sa offshore accounts? At pag-usapan natin yung mga ibinulgar ng mga foreigners, mga atet kuya patungkol kay Kuting. Susunod dito. Sapat na kaya o hindi pa? At kung sapat na, oras na ba para tumakas? Saan kaya sila pupunta? Malamang sa mga bansa na wala tayong extradition treaty or something. No? Yung wala tayong kasunduan na kapag may nagtago ay isosoli sa Pilipinas, just like the Netherlands. Meron ba tayong extradition treaty sa US? Or wala? Parang meron eh. Hindi ako sure ha. Kasi si Andy Bautista na wanted sa atin, hindi ma-surrender sa atin ng US. Ano ba talaga? Right?
So kung saang bansa sila safe na hindi sila pwedeng bitbitin pa or isoli sa pabalik sa Pilipinas, malamang doon yan magstay. Dahil kuting, alam mo sa sarili mo na history is repeating itself now, baka mas malala ngayon. Kung dati ang kalaban nyo, mga dilawan lang at mga makakaliwa, ngayon ang kalaban nyo ay ang dati yung supporters at karamihan sa mga Pilipino. Kaya yung pinatatahimik ang media para hindi kumalat ang ano eh. Right? So, yeah. Alam mo na kahit magstay ka sa Ilocos, magstay ka sa, say dito sa, anong compound na ito na tinitira nila, yung pangmayaman? Sa Forbes Park ba yan? Sa Makati? Alam mo sa sarili mo na kapag lumabas ka ay hindi lahat ng tao matutuwa sa'yo. Baka bigla kang mapektusan kung hindi ka man majombag. Marami na ang gigil sa'yo. So the safest place for you to be is away from this country. Would you agree with me mga ate at kuya? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.